Napatay di ba, Weng, sa, ano, sa Yung Sulu? napatay na huli, Sa Sulu, no? yung kapatid, hindi election officer. yung Pero ang kapatid. tingin doon sa insidente ay election-related violence yata dahil ang kasama nung kanya kapatid ay election officer ng Zulu. Hindi, pero yung kapatid na napatay Yun nga. ay parang opisyal yata ng barangay, kung di ako nagkakamali. Kita mo So yan? tinisilip din yung angulo tungkol doon. Correct. Papainit na po ng papainit ang election 2025. Midterm lang ito, Joe. Hindi Oo ito nga, presidential elections. Pero sunod-sunod na yung insidente ng karahasan sa mga election officials, lalo na po dyan sa bahagi ng Mindanao. Kung matatandaan nyo po, noong Nobyembre, tinambangan, nasawi ang election officer ng isang bayan po sa Lanao del Norte at election assistant naman sa Sultan Kudarat. Pinakahuling insidente po dyan sa Mindanao, yung pananambang sa Zamboanga City sa election officer ng Sulu. Nakaligtas siya doon, Joel, pero yung kanyang kapatid ang Yun ang nasawi sa namatay. insidente. Yes. Nakakalungkot lang po na ang politika at demokratikong proseso natin ay balot pa rin ng 3Gs. Natatandaan mo yan? Lumang-luma na yung konsepto ng Guns, 3Gs. goons, and gold. Yes. Parang kinalakihan na natin yung wala pa tayong muwang 3Gs na ang standard ng Pero politika hanggang sa ngayon, Pilipinas. no, ay ganun pa rin na nangyayari. At ang nakakalungkot, automated na tayo, Joe. Kaya nga eh. Modernisado na tayo pagdating sa eleksyon. Ang nagbago lang at naging modernisado lang po ay yung sistema ng eleksyon natin kasi automated na tayo since 2010. Pero ang karahasan nandyan pa rin. At pinangambahang level up na rin pati yung pagbabayad sa mga magpapabayad ng boto. Ganun na rin. Dahil ang pinangambahan, gagamit na sila ng e-wallet. Technologically advanced na rin po yung bilihan po ng boto po ngayon. Diba? Bakit tayo nagle-level up pero paurong pa rin yung sistema natin? Mabuti na lamang yung sistema na ngayon ng COMELEC, yung mga flying voters nakakapagrehistro pero nasa sala natatanggal sa listahan. Mantakin nyo po, mahigit kalahating milyon, nasa 600,000 na flying voters ang nilinisin ng COMELEC sa kanilang voters list. Nandun pa rin tayo sa ganung level. Diba? Sasagutin kita dyan, Weng, kasi pinapayagan natin. Yan. No, ang tao, nagpapabili pa rin po. Binebenta pa rin po yung kanilang mga boto. Nagbago lang kung yung paraan Yes, kung paano pagboto. ibebenta. No? Pero mga kapuso, pinapayagan pa rin po natin eh. Habang pinapayagan po natin yan, marami pa rin po mga politiko Yan. na patuloy na gagawin po Totoo yan. yan. Ang politika daw kasi salamin ng kung anong klaseng bansa meron tayo, di ba, Kaya nga, Joel? kaya Yan. nga, eh. At hanggat hindi natin na ibabasura yung 3Gs, marami pa rin politiko ang maniningil at maniningil sa atin dahil nagpabayad tayo ng boto at nagpadala tayo sa karahasan. Yun o. Pagdasal po natin, at the very least, ngayong Pasko lang, manahimik po muna tayo. Wish mo lang. Oo naman. At ang sentro ho natin ay ang Panginoon. Yes. At yung mga nagbabalak po ng masama, ipagdasal na lang po natin sila na kunin na po sila ni Lucifer, mga kapuso. Ganun pa rin eh. Manalangin ka pa rin eh. Ganun Si eh. Rowena Salvacion po yan. Si Jerry Zubel. Hanggang alas 9 po ka ni Wengay, magkakauntaan tayo sa Himpapuid Palatuntunan. Saksi sa Double B! Bisperas ng Pasko edition, mga kapuso, Yes. ng ating Saksi sa Double B. Meron Kita tayong mo. mga kausap, Weng. Bukas Pasko na. Oo nga eh. Kaya nga eh. One day to go, Pasko na, isang tulog na. Actually, iba hindi na matutulog. Yun. Dahil Diretso syempre na yun. celebration na po mamayang gabi. No? So, Kaya lang may ibang may pasok bukas so iwas puyat din kung sakali may nararamdaman sa katawan. kami po yun. May pasok pa rin bukas. Kung kailan kayo nagbabakasyon, kami po hindi. Bye, Kakang Melo. Ganun talaga. Bukas. Kita Oo. tayo, parang Melo, ha? Si Melo pa lang may pasok bukas. Si Melo ang may pasok bukas. Ako naman ang may pasok sa bagong taon. Yan. Si Melo Sila naman pong ang magkapalitan magpapasaya, ang papakasaya mga kapuso. Nasa linya natin si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Pag-usapan natin itong mga umiigting na mga election violence, mga Oo. kapuso, sa iba't ibang panig po ng bansa. Chairman George, advance Merry Christmas to you. Magandang umaga po sa inyo, si Joel Siweng po ito. Maligayang Pasko, Chairman. Chairman! Maligayang Pasko rin po sa ating mga kababayan. Ayun, maraming salamat po sa oras. Talagang kita mo naman bisperas ng Pasko pero available pa rin for interview ang ating butihing chairman. Yes. Chairman, ano ba itong sa pantaha po ninyo dito po sa mga nangyayaring election? Dumadami ba? Kumpara doon sa nakalipas nating eleksyon? Sa parehong Actually panahon? po, Sir Joel, Opo, sa parehas sa panahon, hindi naman po. Mas mababa pa ito kumpara noong 2021 at kumpara noong 2018. Kaya lamang po, siyempre kahit pa sabihin mo hindi ganun kadami, basta sa bandang huli, violence pa rin yan na may relasyon sa eleksyon. At ang nakakalungkot lalo ay yung aming mga tauhan ang nadadamay doon sa mga ganyang pag-iinit ng mga kalooban nitong mga kandidato. Kung kaya talagang ito, para sa amin, tinitweet namin ito na nakakabahala.
hindi dahil sa content ko, hindi dahil sa extent at yung mismong mga tao na involved. Kaya nga po, isipin niyo po, Ma'am Weng, Sir Joel, nung simula po na mag-file ng candidacy na October 1 to 8, ay nakakatatlo na po ang mga tauhan namin ang nalalagay sa ganitong klaseng alanganin at nagkaroon po ng pagsakripisyo pa ng buhay. Doon sa tatlong insidenteng yun, may development na ba sa investigasyon, Chairman, particularly dito po sa pinakahuli? Sa Sulu. Yung sa Sulu na election ang officer. napatay ay yung kapatid po ng ating election officer po doon. Ayan po ay Sir Joel Mamueng, Provincial Election Supervisor namin ng probinsya ng Sulu. Although nangyari po yung insidente hindi sa Sulu, kung hindi dito sa Zamboanga City. Ngayon po ang pinupunto talaga dito at yung mismong tauhan namin na nagsasabi, politiko ang involved. Alam niyo po kasi merong mga ilang politiko talaga na kapag hindi mo napagbigyan dahil mali at illegal yung kanilang gustong mangyari, ay medyo mainit sila sa iyo. At yan po yung lead na tinitingnan na natin, isang politiko ang involved. Diyan po sa pagkamatay ng kapatid niya na kasama po siya doon sa natambangan eh. Dito naman po sa Nunungan, Lanao del Norte, ay election-related din po ito. Kaya lang, ang tinitingnan na ay may relasyon sa barangay and SK elections. Ibig sabihin, kahit pala tapos ng halalan, susundan pa rin. Yung mga tauhan namin, lalo pat halimbawa hindi pinalad yung mismong kandidato. Parang Yan naman ganti. po nangyari dyan. Opo, yan naman po nangyari sa Sultan Kudarat, sa may Ninoy Aquino, yan po ay mukhang hindi election-related. Bagamat ang involved, ang nabiktima po ay isang election officer ng COMELEC. Okay. Chairman, dun po sa Sulu, yung Sulu election supervisor po ninyo ng COMELEC, kilala po yung politiko. Naisabi niya na po kung sino ito na na humingi sa kanya ng some illegal na bagay na hindi niya pinagbigyan. Binigay na po niya yung impormasyon sa ating pong kapulisan. Bagamat alam niyo po, Ma'am Weng, Sir Joel, ito yung pagkakataon pa naman, dalawang eleksyon na matahimik ang Sulu. Sapagkat wala pong labanan yan sa governor, walang halos labanan sa mayors, meron lang laban dyan, 4 na bayan, pero doon sa natitirang lahat ng bayan, wala pong contest. So talagang kapuri-puri yung Sulu. Kung bakit nga lang may ganyan, yan po yung dapat inaalam natin ngayon sa kasalukuyan at ano ba talaga yung hinihingi at nire-request o yung natanggihan upang gawin ito sa kanya. Hindi po niya nabanggit kung ano yung hinihinging pabor or illegal na bagay ng politiko? Yan po, immediately after itong bakasyunan, paluluwasin natin siya dito sa Maynila, aalamin natin, sapagkat maaari yan ay nangyayari, Ma'am Weng, Sir Joel, hindi lamang dyan eh. Maaari yan ay nangyayari din sa ibang parte ng ating bansa, na kung saan yung iba naming election officers din, yung iba naming opisyal ng COMELEC, ay nakakatanggap din ng ibang threats o yung mga ganyan na mga bagay. So ang tinitingnang anggulo, ang target talaga yung election officer po natin, hindi po yung kanyang kapatid. Kasi yung kanyang kapatid ay isang opisyal din daw ng barangay kung di ako nagkakamali. Opo, hindi po. Ito ay more on yung aming provincial election supervisor. At kung yun ang kadahilanan kung bakit immediately after nung insidente siya ay nag-post na parang hinahamon niya, sinasabihan niya yung responsible dahil kakilala niya na sila ay duwag at buhay pa siya. At yan po, yan ang naging punot dulo nitong lahat. Kaya po, again, may lead na rin po naman yung ating Philippine National Police. Ang ating lang pong pakiusap, sana may kaagad na pag-aresto. Sapagkat alam nyo, habang tumatagal, kapag tumatagal na ganyan, nawawalan po kasi ng kumpiyansa ang sambayanan, kahit po kami, kapag tumagal. Pero kung may aresto kaagad, kahit paano alam natin kung ang hustisya ay kaagad na mabibigay sa biktima. Masasampahan na raw po agad ba ng kaso based doon sa investigation? Opo, dapat po kaagad na masampahan ng kaso. Yun po yung ating naging pakiusap. Dahil nga, Ma'am Weng, Sir Joel, dapat maunawaan ng lahat. Baka po kasi sinasabi, kayo ang COMELEC eh. Hindi dapat kayo ang gumagawa ng paraan. Pero wala pa po kasi kaming kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng COMELEC ay papasok pa lang sa Enero 12 kung saan naandyan yung tinatawag na election period. Chairman, dahil nga napupuntirya, sabi niyo ang kakaiba na ngayon ay napupuntirya yung mga election officials sa mga lalawigan. Ano pong magiging hakbang ng COMELEC doon para mabigyan ng proteksyon ng inyong mga sariling opisyal na nagiging target po ng matiwaling politiko? Ano worst case scenario dito siguro? Yun ang gusto malaman ni Weng. Lalo na dito sa mga lugar na nagkaroon po ng mga ganitong klase ng insidente. Magkakaroon ba tayo ng COMELEC control ba? Ano ba ang pwedeng gawin dyan? Ang una po muna, nung nakarang election pa namin ino-offer sa mga local COMELEC namin, nabibigyan namin sila ng mga security personnel
galing sa PNP o kaya naman galing sa military, as armed forces. Kahit tigda-dalawa. Dahil lalo na doon sa mga lugar na medyo critical at crucial. Kung kaya nga lamang po, siyempre aminin na po natin na Sir Joel Mamueng, medyo magastos kasi yung ganyan. Sapagkat siyempre kahit paano, pakakainin mo rin naman yung mga tutulong sa'yo sa seguridad. Ngayon po, doon sa mga lugar na sa ating palagay, kinakailangan talaga na magkaroon ng COMELEC control, ilalagay po namin sa COMELEC control. Yung kinakailangan i-declare na area of concern, ilalagay po natin sa area of concern. Kaya lang gusto ko po rin sabihin, hindi porket ang isang lugar ay merong isang insidente, buong probinsya na ang idadamay natin. Parang hindi po tama yon. Kinakailangan maging judicious din yung pagdideklara natin dahil unfair doon sa lugar kung merong isang insidente ng karahasan lang, declared ka agad sa under COMELEC control. Kasi ang mangyayari po dyan, baka pumatakot yung mga investors doon sa area. O kaya yung mga mamumuhunan ay hindi na mag-invest doon sa area at baka matakot din yung mga kababayan natin. Pag ang isang lugar po ba ay nasa ilalim ng COMELEC control, ano ang ibig sabihin nun at ano ang latag ng pangsiguridad na lagay po sa ganong lugar na under COMELEC control? Pwede po kami magpadala ng madaming mga pwersa, dadagdagan po ang reinforcement ng military at PNP. At the same time, ay pwede rin po kami na yung mismo local government unit, kami ang mag-assume ng kanilang katungkulan at kami ang mamamahala doon sa lugar. And practically, we can do everything necessary just to ensure na ang mga kababayan natin ay hindi tinatakot at yung mismo katahimikan ay mapapanatili doon sa lugar na yan. So practically po, parang kami ang LGU, Mamueng, Sir Joel, kapag nalagay sa COMELEC control yung area. Ano pa nakikita niyong sangkap, Chairman, para po ilagay natin yung mga lugar kung saan nagkaroon po ng mga election-related violence na isailalim po sa COMELEC control? Ano pa hinihintay ninyong sangkap? Ayoko po kasing basta magbanggit na Sir Joel. Huwag niyo nang banggitin, Chairman. Hindi, alam niyo, Sir Joel, Apo. ang kadahilanan kasi, may mga politiko na porket narinig na ganyan, ay ganoon ang gagawin. Ay, yung pala, kailangan pala may pagsabog, di magpasabog tayo. Nako. Kailangan palang mga ganitong kadami ang mamatay, hindi naman po ito nakabase lang sa namatay o nakabase lang sa kung sila na nasugatan. Tinitingnan din po natin yung kasaysayan ng lugar. Ibig sabihin, yung bang lugar na yan talagang traditionally pag maghahalala na lang ay lagi na lamang may gulo o may kaguluhan. Number 2, yung mga naglalaban. Talaga bang mainit ang labanan dyan? First time, halimbawa. O kaya naman, dati-rati kasi wala namang laban dyan. Ngayon, biglang nagkaroon ng magkakapamilya pa na naglalaban na medyo yan po ay candidate yan para sa area of concern o COMELEC control. Ayan, hindi lang namang violence o karahasan, Joel, ang issue ngayon. Di ba, Chairman, may issue din ng may nag-aalok daw ng panalo sa mga kandidato kapalit ng milyong-milyong salapi? Naku, yan po yung sinasabi natin sana. Yung ating mga kababayan, lalo na yung mga kandidato na nilalapitan, ipa-arresto nyo kaagad. Alam nyo, hindi po totoo yan, mga nagsisinungaling po yan. Yan po ay niluluko lamang kayo sapagkat manghihingi ng 50 million. 70 million, 100 million, pananalo din daw kayo. Nagpapadown ng 10 million, 20 million. Doon pa lang sa nagpapadown ng 10 million, 20 million, alam na natin hindi na kayo babalikan yan. Ang sinasabi pa nung iba, dahil daw yung kabilang kampo ay nag-o-offer din, mas gusto nila ito, kayo, nalapitan, tapos hihingan kayo ng down. Pagka po kayo natalo, sasabihin ng mga yan, ay kasi doble kasi ang binigay ng kabila. Pag naman kayo ay nanalo, babalikan kayo niyan at sasabihin ay ibigay nyo yung balanse nyo sa kanila. So ibig sabihin po ay mga manluluko yung mga yan. Sinasabi kaya daw pong ayusin yung result in 5 minutes, 10 minutes. Tapos yung iba pa po ngayon na Mamueng, Sir Joel, porket alam nila na hindi kayang gawa ng paraan itong mga makina, ang kanila naman po ngayong efforts ay sinasabi yung papel daw, yung mga balota. Kaya daw nilang lagyan, mag-embed ng tinatawag na invincible ink. Wow. Na kung saan parang may boto na yung isang kandidato. Pag binoto ngayon ng tao, yung another candidate, magiging dalawa daw ang boto and therefore, magiging spray ang boto ng nabibilangin ng machine. Okay, yung lahat ng senaryo na yon at possibilities na binanggit nyo, Chairman, magagarantiyahan nyo po sa aming lahat ngayon na imposibleng magawa yon sa ilalim ng election natin, 2025 election and beyond. Naku, napaka-imposible po. Kaya wag na wag po kakagatin ng mga politiko, ng mga kandidato, hindi po mangyayari. Simula pa po noong 2010, in all fairness, Mamueng, Sir Joel, wala naman tayo nakita kahit isang presinto na nagbago ang boto substantially. Ang boto ni Sir Joel 50, nung binilang ang balota, 50 pa rin kung hindi man naging 51 dahil may isang balota
na hindi nabilang dahil maliit lang, ang tuldok lang ang na-shade ng botante. Pero yung 50 ang boto ni Sir Joel biglang naging 100 o kaya 100 biglang naging 50, hindi pa po, wala pa po tayo nadidiscover na ganyan. Ibig sabihin, accurate ang machines sapagkat yan po ay mga, yan po naman ay mga scanner lamang. Kumbaga sa Xerox, kung ano yung sinirox mo, yun din lang ang lalabas at hindi iba. No, talagang Exacto. yung margin of error hindi ho no. Halos wala. Halos wala. Sinasabi niyo. Kasi syempre, Chairman, hindi niyo rin di ba, Weng, kung 50 ang boto mo, may tinawagan ka, hello Garci mo, hello Garci, dinagdagan ng 0, 500 ka agad. 500 yan. Yun yung dati nung manual pa tayo. Yun Yung nga, 100, lagyan mo mano-mano. na 0, 1,000 na yun. Hindi na maulit yan, Chairman? Yung Ay, hello hindi po, Garci dahil- experience natin. Nangyayari po yung mga ganyan kapag ka manual na halalan. Dahil sa manual na halalan, ang boto mo 5, bigla na lang naging 50 pagdating sa canvassing sa bayan. Nadagdagan ng 0. O kaya naman ang boto mo 100 pagdating sa canvassing sa bayan, natanggal yung 0, 10 na lang ang boto mo. At yung 0 na yun, nalagay naman doon sa kabila. Kaya po kasi magawa yun dati dahil manual na halalan Mano-mano, sinusulat at pagkatapos tinatransfer sa ibang dokumento yung result. Pero dito sa automated elections, di ba Joel, Chairman, ang tagal na umuugong SD cards lang daw ito. Di ba? Wala na, ngayon po, Kaya wala daw na po tayong dayain SD card. via SD card. Oo. Opo. Wala na po tayong SD card ngayon, USB na po tayo ngayon. Pero at the same time po, paano po mapapalitan yun, Ma'am Weng? Kung bago mag-transmit ng result, meron ka ng may kopya ka na kaagad. Again, inuulit ko, bago mag-transmit ng result mula sa presinto, papunta sa bayan, mula sa presinto, papunta sa PPCRV, NAMFREL, Majority Party, Minority Party, at sa media server, may kopya na po ng election returns Makukumpara mo na kaagad kung ano ang resulta doon sa presinto pag pinadala ito sa iba't ibang entities na aking binanggit. So madali magkaroon po ng comparison. Kung mandaraya ka, kitang-kita po kaagad na mali ang boto. Ang boto mo ay 100, bigla na lang naging 10. Kitang-kita po at i-object yan ng mga abogado pagdating sa canvassing. Tinutukoy niyo po ba yung mga tao nag-aalok ng ganitong pandaraya sa mga politiko? Kasi parang paulit-ulit po sila. Wala tayong napaparusahan gaya ng mga taong ito. Yung po yung sinabi natin sa National Bureau of Investigation, Ma'am Weng, Sir Joel, na sana po makapag-sample. Ako po may mga pinadala ng mga larawan na pinadala sa akin ng mga ilang politikong nakipagkita sa kanila, yung mga taong yan. Siyempre, hindi sila makalantad yung mga politiko dahil alam ko, naiintindihan ko, ang katanungan, bakit ka nakipagkita? Yes. Ibig sabihin, para may intention ka rin. But, So talaga sige na po, nakipag-face-to-face sila, Chairman? Ay, Hindi may pictures natatakot, po ako Hindi natatakot? Opo, yung isa kasi Hodan dati raw siyang taga-Comelec 14 years ago. Yung isa naman ay close daw siya sa Miru system. Yung isa close sa kay chairman. Yung isa naman close sa ITD ng Comelec, yung Information Technology Department namin. So ibig sabihin lahat po ng klaseng panglulo ay isa pa ay sila daw naman ay may contact sa National Printing Office kung saan i-imprenta yung balota. So yan po yung mga ganyan na parang napaka-sweet talkers po lahat sila. Pero sa katotohanan, mga kasinungalingan po. Ayun. Okay. Yung garantihan nyo lang na may makukulong dito sa mga lokong ito para kahit pa paano may umusad picture tayo. na. Pwede ba natin Apo, entrap may ito, lead. Chairman? Opo, may lead na rin po ang NBI. Binulong din po sa atin ni Director Jimmy Santiago nung tayo nakipagkasunduan sa kanila ng isang araw. At sabi ko, meron po ako mga pictures, papadala ko po sa inyo. So pinadala ko po yan at therefore, asahan po ninyo na any moment from now, meron po tayong masasawatan ng mga sindikato na katulad nila. Yun. Kompleto na po yung ating mga makina. Nandito na lahat, Chairman. Nandito na po lahat at ongoing na po at matatapos na kami sa hardware acceptance test, yung stress test, matatapos na rin at mag-iimprenta na po kami ng balota sa Enero 6. At ito po itatagal, Sir Joel, yung 73 million ballots ng 77 araw and hopefully matapos kami April 14 sa pag-iimprenta ng balota ng buong bansa. Pagamat ito, Chairman, nire-rentahan lang po natin itong mga makinang ito. Ano ba ang lagay nitong mga makinang ito? Puro bago ba yan o mga nagamit na nung mga nakarang eleksyong hinawakan po ng Miro? Bago po lahat ito, Sir Joel, sapagkat ito po yung nakabase sa ating drawing. Ika nga yung terms of reference na ginawa mismo natin ng ilang beses kasama ang mga citizens arm natin na tumulong upang makapag-draft ng magandang terms of reference. Tayo po ang nagsabi kung gaano kalaki ang screen, kung gaano kabilis ang proseso ng makina, kung gaano kabilis halimbawa yung pagpiprint ng mga resibo, etc. etc. Tayo po lahat yan. So first time po ito na gagamitin itong makina ito dito sa ating bansa, dito sa buong mundo.
sapagkat pero pare-parehas po ang system niyan. Yung pong touchscreen or yung mismong OMR, yung tinatawag na shading. Okay, siguro panghuli na lang, Weng. Ano po wish ninyo sa taong 2025 kung Gusto ko meron yung man tanong at kung pwede man naming marinig po sa inyong mga bibig, Chairman? Ako isa lang po, sana po lahat ng Pilipino ay makaboto. Lahat ng botanteng Pilipino makaboto, walang maiiwan, mahirap mayaman, nakatatanda o bata. Sa isang bansa, sa isang demokrasya, kung lahat may boses, yung pag pinagsama-sama, dyan po magsusurvive ang ating demokrasya. Yun, no? Chairman, salamat sa Chairman, oras mo. malaking good luck po. Thank you. Advance Merry Christmas. Salamat po. Salamat po, Merry Christmas po sa Joel Mamueng. Good Salamat morning po. Babalik Chairman George Erwin Garcia. Ano,